Bakit po ba bawal kumain ng dugo ang mga taga-iglesia? Ano po ba mangyayari? Hindi po ba kasalanan ang pumatay? Totoo ba na merong swerte o malas na araw? May pagpayag ba ang Diyos sa katiwalian ko na nangyayari ngayon sa Kung pamahalaan? ang Diyos ay pag-ibig at po binibigyan ng problema ang mga tao. Napakaraming tanong sa mundo ngayon. Mga tanong tungkol sa buhay, Pamilya pananampalataya, at kaligtasan. at sa bawat tanong, may sagot ang Biblia. Kaya narito ang mas pinahusay at mas pinagandang Ang sagot ng Biblia. Sa bawat episode, makakasama natin ang mga lingkod ng Diyos upang sagutin ang mahalagang katanungan batay po sa banal na kasulatan. Abangan ang bagong Ang Sagot ng Biblia. Sa ang sagot ng Biblia. Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome mga kaibigan at mga mahal naming mga kababayan dito po sa ating segment na pinamagatan ang sagot ng Biblia. Time out po muna sa mga kontrobersyang nangyayari sa ating komunidad, sa ating lipunan, at pakupa tayo ng kaunti sa ating pagkagalit sa mga kaganapang ito. At bigyan daan po natin ang lalong makatutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo na po yung welfare ng ating mga kaluluwa. Kaya itong portion na ito ay pinamagatang ang sagot ng Biblia para sa inyong mga katanungan. Dito nyo po ipadala. Parating nyo po sa ating palatuntunan at ang magiging tugon po ay sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia. Narito naman po ang ating mga text lines. 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-5555009, 0909-5555009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. At na-mention ko po kanina, inulit po natin, MHC Media Facebook page, ang Kabanal-Banalan, yan pong ating Facebook account. Sa YouTube ay The Most Holy Church, via Instagram at Kabanal-Banalan, via TikTok at MHC Media. Official website is www.mostholychurch.com, at ang ating punong tanggapan ay matatagpuan po sa number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid. Kapatid na Gabriel at ang anchor nitong ating palatuntunan, ang principal host nitong ating programa. Kapatid na Yushel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. Salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Sa pagpapahintulot po ninyo, kami ay makapamalagi na nakapagdilingkod sa inyo sa ganitong paraan. Sinasagot po ang inyong mga tanong sa pamamagitan po ng Biblia. Salamat din po, siyempre, sa ating Panginoon na lagi pong gumagabay sa atin. Simulan po natin. At ang magiging paraan po natin, of course, na via video clips ay mapapanood po natin ang mga katanungan ng ating mga kaibigan. First off, si Henrita Mabuti ng Plaridel, Bulacan. Ako po si Henrita Mabuti, taga Mabalas-Balasan, Gapair, Bulacan, Amanda Village. Ako po ay magtatanong kung si Kristo po ang Diyos, bakit po siya nananalangin sa Panginoon Diyos? Unang-una po, napakabuti ng kanyang tanong, parang yung apelido niya, Mabuti. Mabuti.
Totoo po talaga na ang Panginoong Kristo Jesus ay siya ang Diyos. Hindi po kayo dapat mag-alinlangan sa bagay na yon. Kaya ang nais pong ipaunawa sa atin kung bakit ginawa po niya ang pananalangin, talaga pong yan ay may mga batayan na paliwanag sa Biblia. Kaya umpisahan natin, una, yun pong katotohanan ng siya ay Diyos. Basahin po natin. So, Colossus 2:9. Sa Mabuting Balita Biblia, narito po, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. O yan, napakatiyak naman ng pahayag ng Biblia sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo na ang buong pagka-Diyos likas sa Panginoong Kristo Jesus. Opo. Ibig sabihin, kumpleto, walang bawas. Hindi po ikatlong parte lang yung pagiging Diyos niya, kundi buong buo. Buong buo. At hindi po sinishare. Kanya lang yun. Kanya lang. Kaya sabi dito yung buong pagka-Diyos. So wala siyang ka-share sa kanyang pagiging Diyos na may kausap pa siyang ibang Diyos na o kaya hindi siya Diyos at may dinadalanginan pa. Opo. So maliwanag po yun. Siya ay nagkatawang tao, kahit na nagkatawang tao siya, sabihin ng nagkatawang tao, nakita natin siya sa kalagayang gaya ng tao, kahit na po gayon, huwag mong mawawalay sa ating isip, sa ating kalooban ang katotohanan na siya po ay Diyos at ang pagiging Diyos niya ay buong buo ayon po sa nakasulat sa Biblia. Ngayon, ang dahilan kung bakit po siya nanalangin, ayon kay Apostol Pedro, basahin natin ang kanyang paliwanag. Opo. Narito ang rason bakit niya ginawa ito. Sapagkat sa ganitong bagay, unang Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Yan, bahagi ng ginampanan ng Panginoon nang siya'y pumarito doon sa kanyang pagbabata. Ayon kay Apostol Pedro, nag-iwan ang Panginoong Kristo Jesus ng halimbawa para yon ang ating sundan. Kaya malinaw ang intensyon kung bakit niya yung ginawa. Hindi para ipakita na hindi siya ang Diyos, at ang Diyos, yung sabi ng iba, tinatawagan niya. Hindi po gayon. Ayon sa mga apostol, malinaw na malinaw ang direksyon kung bakit po ginawa ng Panginoon yun. Upang mag-iwan sa atin ng halimbawa, kaya ginawa niya ang pananalangin bagaman siya yung Diyos na dapat na dalanginan. Opo. At ang isang lingkod ng Diyos na natuto sa halimbawang yan, na ipinakita at ginampanan mismo ng Panginoong Kristo Jesus, ang lingkod niya na si Esteban. Basahin po natin. Narito. Basahin po muna natin ang Lucas 23 at 34. Narito. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. Yan. Yan yung tinutukoy ni Apostol Pedro na ginampanan ng ating Panginoon bilang halimbawa. Yung panahon na siya po'y inuusig, siya po ay nanalangin. Hindi po para magpahayag na hindi siya ang Diyos, kundi ayon kay Apostol Pedro, malinaw yon para mag-iwan sa atin ng halimbawa na manalangin tayo sa Diyos sa gayong paraan. Meron bang mga apostol o mga lingkod ng Diyos na sinundan at natuto ang sa halimbawang yan na iniwan ng Panginoong Kristo Jesus? Basahin natin. Narito, mga kaibigan, 7 at 59 sa Aklat ng Mga Gawa. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon,
huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya nito ay nakatulog siya. Parehong-pareho, no? Kapatid Opo. na Gabriel. So yung pattern nakikita natin, ano? Kasi nga, sa tanong natin kaibigan, bakit niya ginawa? Alam natin, ito yung halimbawa. So nag-set siya ng example. Yung una niyang ehemplo ay ehemplo ng pagdalangin sa Panginoon, pagpapatawad, pagtawag, ika nga, pagtawag Opo. sa Diyos. Opo. Ngayon, merong natuto sa eheplong ito. Itong binabanggit kanina natin kapatid na Yusef. Itong si Esteban. Na nasa pareha silang sitwasyon. Opo. Malapit ng mamatay. Inuusig na sitwasyon. sila. Oo. Inuusig sila. Nasalip na magtungayaw, sumbatan ang Diyos. Ika nga. Opo. Tanungin ang pasya ng Diyos, bakit ako nasa ganitong kalagayan? Bakit ako inuusig? Mabuti naman ang aking ginagawa. Yun ang unang ginawa ni Kristo. Ngayon, natuto si Esteban in the same situation. Anong ginawa niya? Tumawag sa Panginoon at sinabi niya, na-rephrase lang. Kumbaga, sinabi ni Kristo, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. In the same breath, anong sabi ni Esteban? Huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. Opo. At ang isang napakagandang bagay, tiniyak ni Esteban kung sino yung kanyang dinadalanginan, Panginoong Jesus. Opo. So, hindi iba, ika nga, yung pattern na natutunan ni Esteban, hindi ibang Diyos yung tinatawagan. The same God. Si Kristo yon. O sa ehemplo ni Kristo, He is calling upon God, which is Himself, ehemplo para sa kanya yun, na natutunan ng isang lingkod ng Diyos na itong si Esteban. Para masigurado na talagang ang pagdalangin niya sa Panginoon ay katunayang kinikilala ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Opo. Basahin natin sa wikang English. Magandang punto po yan. Puntahan po natin ang isang salin ng parehas pong aklat. Acts of the Apostles, chapter 7, verses 59 to 60. So using the same verses in the King James Version, it is stated here, and they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. So, klaro, tumatawag sa Diyos. Then in the same sentence, sinabi niya, ang tinatawagan niya, Lord Jesus. Yeah. Hindi siya mananalangin sa Panginoon kung hindi niya kinikilala na Diyos ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya diyan ay malinaw sa atin na talagang ang pangyayari na ang Panginoong Kristo Jesus nang siya'y nakapako sa krus at nanalangin at inihingi ng kapatawaran yung mga taong umuusig sa Kanya, yun po'y pagbibigay ng halimbawa na dapat nating tularan tulad ni Esteban na sa halip na magtampo sa Diyos o kaya magalit doon sa kapwa na ipanalangin sila na sana'y mamatay na rin sila. Di ba? May narinig tayo panalangin sa isang broadcaster dahil sa galit sa nangyayari. Birthday wish daw niya, prayer niya. Manamatay na raw mga kurakot. Sa ganang Kristiyano, hindi ho ganun huwag niya ibilang sa kanila. Mananagot sa bata, syempre yung mga yun. Pero tungkol sa kasalanan, kung na-offend siya sa kasalanan, humingi ng tawad, huwag mong ibilang. Kung ako man ay inuusig, huwag ibilang sa kanila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya yan po, mga giliw na taga-subaybay, lalo na po kay Mrs. Henrita. Maliwanag po. Diyos po talaga siya at nagbigay lamang po siya ng halimbawa. Kaya ang isa sa mga lingkod ng Diyos, yun ang kanyang sinundan o ginawa nang siya nasa gayon ding sitwasyon na nalangin sa Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. So, salamat po. Sana po ay masampalatayanan nyo ang bagay na yan. Opo. Thank you po, sister.
Bakit po ba bawal kumain ng dugo ang mga taga-iglesia? Ano po ba mangyayari? Hindi po ba kasalanan ang pumatay? Totoo ba na merong swerte o malas na araw? May pagpayag ba ang Diyos sa katiwalian ko na nangyayari ngayon sa Kung pamahalaan? ang Diyos ay pag-ibig at po binibigyan ng problema ang mga tao. Napakaraming tanong sa mundo ngayon. Mga tanong tungkol sa buhay, Pamilya pananampalataya, at kaligtasan. at sa bawat tanong, may sagot ang Biblia. Kaya narito ang mas pinahusay at mas pinagandang Ang sagot ng Biblia. Sa bawat episode, makakasama natin ang mga likod ng Diyos upang sagutin ang mahalagang katanungan batay po sa banal na kasulatan. Abangan ang bagong Ang Sagot ng Biblia. Sa ang sagot ng Biblia. O si Kelly May Ligaspi, kasalanan po bang mag-worship ng mga fans? Saan po ba mababasa? Kala ko ba puso nakatingin ang Diyos? Very good sa sari-sari store po si sister. Ano? Very good po yung question niyo. So, it's a matter of kung kasalanan ba, no, kapatid na Yusel? Opo. Wala po tayong mababasa sa Biblia na kasalanan yung... Siguro ang tinutukoy niya babae, ano? Opo. Dahil siya babae. Opo, nakapants. Wala tayong mababasang kasalanan yung pagkababae sasamba ng nakapantalon. Pero may mababasa po tayo sa Biblia na paraan kung paano tayo dapat manamit pagka po tayo ay sumasamba. At yun po ay sa paraan ng pagtuturo ni Apostol Pablo. Sabi niya sa mga kapatid sa Korinto 14 at 40. Narito mga kaibigan. Dapat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. O yan. Ibig sabihin, ang anumang bagay na ating ginagawa, dapat po ay may kaayusan, lalo na po sa ating mga pagdilingkod sa Panginoong Diyos, di po ba? Halimbawa, pupunta sa kasalan, di pwede nakashort doon, no? Opo. Kasi special occasion po. Pero kung sa palengke lang, pwede yun. naman, casual. Kasi nga, hindi naman okasyon. Kaya lang, yun nga, meron ho tayong katipan nga, ayan Diyos, pagsamba. Dahil pagsamba yun, okasyon yun ng pakikipagtipan sa Diyos, pakikipagtagpo sa kapwa mo kapatid. Dapat may sinusunod tayong alituntunin ng kaayusan. Yan yung sinabi ni Apostol Pablo. Kasama po dyan ang kaayusan sa pananamit. At sino po ang nagtatakda ng kaayusan yun ayon po kay Apostol Pablo? Ang nagtatakda po niya ayon sa Biblia, yung nilagay din sa iglesia na pangangasiwa. May mga administration po kasi o yung mga church leaders, ang ibig sabihin po niya, namumuno, nilagay bilang mamuno, sila yung nagtitibay. Kahit noon kikita nyo, kahit hindi Biblia basahin nyo, meron pong mga tagpo, may mga kwento, makikita nyo yung mga church leaders, they discuss among themselves kung anong gagawin ng mga kapatid, yun. Pinagkakaisahan po nila kung dahil ang kausap ng Diyos, haharap sa Diyos, dapat may kaayusan. Opo. At yan may batayan na nakasulat sa Biblia. Basahin natin. Narito. Sa Galatia 3:15, binabanggit niyo po kapatid na Yusef. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao, bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao. Gayon may pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Yan. Napakalinaw po naman Ang kaayusan sa pakikipagtipan sa Diyos, merong nagpapatibay. Nabanggit na nga po sa atin, yan ang mga leaders o nangangasiwa sa kabanal-banalang iglesia, sa amin pong samahan na inyo pong napapanood o napapakinggan. Kaya ano po ang sinasabi? Kahit sa panahon ng mga apostol, pagka yun ang pinagtibay, hindi na pwedeng pawalang kabuluhan yun. Talaga pong hanggat maaari, ang napagkaisahan, halimbawa, pagsamba, kung maaari, hindi nakapantalon yung babae. Yun yung kaayusan. Kasi sa kultura natin, siyempre, sa Pilipino, yun talaga, sinusuot, palda o skirt.
nakabistida pagka araw ng pagsamba, mga gawain. Although, syempre, sa modernong panahon ngayon, may tinatawag na power dressing, naka-corporate attire, kahit na nakapantalon, ang dating formal para sa mga kababaihan. Dito nga ako sa ginagalawan kong daigdig sa legal, may mga nakakurbata pa na kababaihan. Pero babae, kanilang attire na gusto. Yun po okay. Ika nga, yun po corporate attire. Kaya lang pinagtibay sa oras ng pagsamba, hindi ko kasama ang pantalon, nakapantalon. Kaya kailangan dressed for the occasion. Yun nga kasi yung power dressing, corporate dressing, iba po yun. You deal with people. You present yourself in such a manner na gano'n ang dating mo. Dahil ikaw ay isang abogado, halimbawa, isang public official, gano'n ang pagpepresenta mo sa sarili mo. Ngunit sa pagsamba, syempre, iba ho ang kailangan mong maging pananamit. Ayon sa pinagtibay. Opo. At yun ang pinagtibay. Parang sa school, di ba? Pagka yung babae, nakapalda yung babae. Pagka lalaki, hindi pwede nakapalda. Opo, syempre. Natatandaan ko, tama ko kayo, yung punto nyo yun. Kasi minsan, no-orient yung mga estudyante o wala pang school year. Pinapakita pa nga ho yung itsura ng isusuot mismo. Opo. O ito ang uniform, ito ang sukat, maging yung haba ng skirt ng mga kababaihan, nakalagay po doon. Yung kulay, kung checkered ba ito, kung ano ang logo na isusuot, yung patch, di ba, everything. Yun may kaayusan. Yun, Opo. Sa paaralan pala. Lalo na sa pagsamba. So, sa usaping kasalanan, para bang ipinagkakasala mo yan? In a way, oo. Parang gano'n, di ba? Opo. Dahil mayroong itinakdang kayusan eh. Pero sabi nyo nga kanina, kapatid na Yusil, hanggat maaari, kung hindi pa kaya, sa simula, at least mag-a-adjust ka sa susunod ng mga pagkakataon, kinakailangan iaakma mo ng yung sarili sa appropriate attire. Sa proper attire, tuwing magsamba. Opo. At pagka yan ay atin pong sinusunod, isinasaalang-alang po talaga natin ang pangangasiwa na talagang gumagabay sa atin kung paano po natin dapat na sinusunod o ginaganap ang mga tulad ng pagsamba. Na gaya rin ng sinabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Basahin po natin. Narito sa kanyang liham, unang Timoteo 2:9 sa Tagalog Popular Version. Ang mga babae naman ay dapat maging mainhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alas na ginto o perlas. Yan. Napakalinaw, di po ba? Maging maingat sa pananamit. Kaya kung minsan ayaw palda ng ibang babae. Nako pagka daw nakapalda parang hindi siya makagalaw ng gusto niyang galaw. Di ba? So, ibig sabihin, talagang yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo na pagiging maingat, talagang mangyayari yon. Depende rin sa iyong kasuotan. Opo. Kung hindi ka nakapalda, talagang bara-bara. Ang kilos. Kaya kailangan ganun talaga, no? Dahil yun ng kasuotan mo, magiging mayumi ka nga. Opo. Nakalagay dyan. Kagalang-galang sa pananamit, sa pagkilos, kasi nga, pagsamba ho yun. Opo. Yun ay okasyon na dapat ay ginagalang natin. Opo. So, salamat po at maunawaan po nawa ninyo, masampalatayanan ninyo ang bagay na yan. Pakinggan po natin ang isang awitin from Bungabo, Nueva Ecija. Ito po si Brother Israel, si Brother Shiloh o Shiloh Abellera. Miyembro po siya ng Mana o Mana Choir ng Pastulan Doxologia. Kapayapaan po sa ating mga taga-subaybay. Ako po si kapatid na Israel, Shiloh Abellera. Salamat po sa patuloy na pakikipagkaisa sa programang Ang Sagot ng Biblia. Sa pagkakataon pong ito, nais ko po kayong handugan ng isang likhawit na sumisimbolo ng isang pagbabago sa ating mga buhay. Ang pagnanais na tularan natin ang ating Diyos sa kanyang kadakilaan
at pag-ibig na inalay niya sa bawat isa sa atin. Ang makita sa atin ang pamumuhay na ang layunin ay mas palalimin pa natin ang relasyon natin sa Panginoon. Bilang isang patotoo na minamahal natin siya at pagtapatan tulad ng ipinadama niya sa bawat isa sa atin. Ang awitin pong ito ay may pamagat na, magiging katulad mo kami. Saglit na inalis ang pag-ibig Diyos, inalimbawa pagawang mataos. Sa kasalanan kami tinubos. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kay dakila ng pag-ibig mo, Ama. Pinanauli mo aking kaluluwa upang sa utos mo ay tumalima. Kaya't kami sa'yo'y tatalima, magiging katulad mo kami, kung paano mo kami inibig, kung paano magbanal, kung paano mabuhay na banal. Magiging katulad mo kami, magiging katulad mo kami. Gawain patuloy pang ipagbubuti, sa'yo ibabalik ang pagluwalhati. Kay buti mo, o aming dakilang hari, di matawaran, tunay na maluwalhati. Saglit na inalis ang pag-ibig Diyos, inalimbawa pagawang mataos. Sa kasalanan kami tinubos. Magiging katulad mo kami, kung paano mo kami inibig, kung paano magbanal, kung paano mabuhay na banal. Magiging katulad mo kami, magiging katulad mo kami. Gawain patuloy pang ipagbubuti, sa'yo ibabalik ang pagluwalhati. Pangako kami susunod sa'yo, mga halimbawa mo'y tutularan ko. Mga di kayang ialay, pilit iaalay, ng kaluwalhatian mo'y maibigay. Magiging katulad mo kami, kung paano mo kami inibig, kung
magiging katulad mo kami. Bakit po ba bawal kumain ng dugo ang mga taga-iglesia? Ano po ba mangyayari? Hindi po ba kasalanan ang pumatay? Totoo ba na merong swerte o malas na araw? May pagpayag ba ang Diyos sa katiwalian ko na nangyayari ngayon sa Kung pamahalaan? ang Diyos ay pag-ibig at po binibigyan ng problema ang mga tao. Napakaraming tanong sa mundo ngayon. Mga tanong tungkol sa buhay, Pamilya pananampalataya, at kaligtasan. at sa bawat tanong, may sagot ang Biblia. Kaya narito ang mas pinahusay at mas pinagandang Ang sagot ng Biblia. Sa bawat episode, makakasama natin ang mga lingkod ng Diyos upang sagutin ang mahalagang katanungan batay po sa banal na kasulatan. Abangan ang bagong Ang Sagot ng Biblia. Sa ang sagot ng Biblia. Ako nga pala si Wilson Estiles, nakatira ako sa poblasyon San Ildefonso, Bulacan. Hindi ba sapat na batayan ang Mateo 3:16 hanggang 17 para sabihin iba si Kristo sa Espiritu Santo at Ama? Merong related na tanong ko dyan, tungkol dyan. Siguro, panoorin na rin natin yung isa pang video clip, si Agape Joy. Ako po si Agape Joy from the taga Pusurub, Pangasinan. Ang tanong ko po ay, magkaiba po ba ang Diyos na Ama at ang Diyos na Kristo? Yeah, pati na Yusha. So, Eh, bottom line unang-una, ng mga tanong kalagayan o di kaya yung usaping magkakaiba ba ang ama at ang anak? Unang-una po, hindi po natin pwedeng pagbatayan yung Mateo 3:16 hanggang 17 para sabihin na magkakaiba yung Ama, yung Anak, at ang Espiritu Santo. Hindi po batayan yun. Ayon sa dapat po nating maunawaan. Para naman kay Miss Agape Joy, hindi po magkakaiba yun. Kaya para maintindihan natin yan, paano mangyayari na sila hindi magkakaiba at yung Mateo 3:16 hindi batayan ukol dyan? Basahin natin ang sinasabi sa Isaiah 45:21. Narito mga kaibigan sa Isaiah 45:21. Kayo'y magpahayag at magpasapit, oo, magsanggunian silang magkasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyon ng una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin? Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Yan. Yung kasing nasa Mateo, yan yung tagpo na ang Panginoong Kristo Jesus binautismohan, pagkatapos may tinig na galing sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Ngayon, dahil yun ang salita, ang nagsalita nun, yung Ama. Dahil anak yung tinutukoy niya. Opo. Pagkatapos nun, may bumabang gaya ng kalapati na yun Espiritu Santo. Kaya sabi nila, may anak, may Ama, may Espiritu Santo. At yun po, ikanya, ay magkakaibang Diyos. Yun po yung sinasabi nila. Pero ang Diyos ang nagsasabi, ang Diyos, isa lang. Opo. Kompletong Diyos. Na Opo. Nulit po natin ginamit natin termino, hindi sineshare yung kanyang pagiging Diyos. Absolute po na siya lang. Doon sa talata mismo, liban sa akin, walang Diyos. Opo. At ayon sa kanyang pagpapakilala, yung kanyang pagiging Diyos, siya yung Diyos na ganap at tagapagligtas. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Hindi ho po pwedeng tagapagligtas yung hindi naman Diyos. Pero yung Diyos na yun din ang tagapagligtas, isa lang po yun. Hindi pwedeng magkaiba yung Diyos at tagapagligtas.
Dahil sabi niya, walang iba liban sa akin. Kung meron tayong dapat kilalaning Diyos na siyang tagapagligtas, siya yun na noon pa ay nagpapakilala na. Nung dumating ang panahon na ang Panginoong Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan, ibig man sabihin nun, panibagong Diyos ang Panginoong Kristo Jesus? Opo. Na ang insinuasyon yun, kapatid na Yusel, ang Diyos created. Kasi panibago Opo. Ang konsepto ng Diyos sa Biblia, hindi po yan, walang pasimula, walang katapusan. Opo. Kung created God, and yet God, sa insistence ng Diyos, sa pagpipina ng iba, si Kristo ay Diyos, hindi pwedeng itanggi. Lumalabas, created siya. At kokontra na po yan doon sa pahayag mismo ng Panginoon, doon sa Isaias. Opo. Walang iba liban sa akin. Yan. Kaya, ano ang pagpapakilala sa Panginoon nang siya'y pumarito sa sanlibutan? Narito, Tito 2:13, liham ni Apostol Pablo, nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Yung nagpapakilala na walang ibang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Ayon kay Apostol Pablo, yun nga ang Panginoong Kristo Jesus. Wala nang iba, di ba? Kapatid na Gabriel. Opo. Doon sa nangangatwiran na magkabukod yan, dyan, dahil meron pang ugnay na nasa sa kanila po yun. Pero hindi mo pwedeng paghiwalayin yung nagpakilalang Diyos at tagapagligtas mismo doon sa Isaias at sa iba pang mga talata. He's referring, the prophet is referring to one person, Diyos na tagapagligtas. Isa lang yun. At nung dumating ang panahong Kristiyano, ang mga apostol ay klaro para sa kanila kung sino ito. Ito nga ay ang ating Panginoong Hesukristo. At sumasampalataya din tayo na yung Espiritu na ipinakikilala ng Biblia na Espiritu Santo, yun din ang Panginoong Kristo Jesus. Opo. Dahil yun ang talagang kalagayan niya mula pa ng una. Siya'y Espiritu. Opo. Kaya lang, kinailangan siyang pumarito sa sanlibutan, kaya nagkaroon siya o gumamit siya ng katawan na tulad ng sa tao. Opo. Kaya nakita siya na may laman. Pero ang talagang kalagayan niya, siya'y Espiritu. At para patunayan sa atin yan, mababasa po natin yan sa Biblia. Aklat ng mga gawa, 16:1-7. At ng kanilang matahakang lupain ng Phrygia at Galatia, pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysay ng salita sa Asya. At nang sila'y magsidating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan nila magsipasok sa Bitinya. At hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. Hindi talaga magkaiba, kapatid na Gabriel. Nandun magkasunod na talata po yan, referring to the same Spirit. Yung Espiritu Santo na gumagabay sa kanila, tuloy-tuloy na gumagabay. This time, hindi sila pinayagang magtuloy. Yung Espiritu Santo na yon, Espiritu ni Jesus. Yan. Hindi naman siguro ipagpipilitan ng mga bumabasa ng Biblia. Yung pumigil sa kanila na Espiritu Santo, hindi nila sasabihin na iba pa yun sa Espiritu ni Jesus. Opo. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng paghiwalayin talaga yun kapatid na Yusel. It refers to the same person. Isang persona lang talaga yun. Ang Panginoong Diyos na nakilalang Ama at yung Panginoong Kristo is nakilalang Anak, siya din yun nagkatawang tao na nagpakilala sa gayong pangalan. Kaya lang, yung iba talagang medyo nahihirapang intindihin at yung iba naman naiintindihan pero nahihirapan pa rin tanggapin, kapatid na Gabriel. Kasi po, baka kailangang may mabasa tayo na batayan na talagang kayang gawin ng Diyos yun. Kahit na siya nandito sa lupa, makapagpapahayag siya ng kanyang salita mula sa langit. At yan po'y dati na niyang ginagawa. Basahin natin. Opo. Ang ganda ko ng punto niyo, kapatid na Yusel. Kasi kahit nga tao, kayang gawin yan. Opo. Diyos pa kaya. Ito ho nakalagay, Nehemias 9:13. Ikaw rin naman ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagsalita ka sa kanila mula sa langit. Take note, bumaba sa bundok, nagsalita mula sa langit. At binigyan mo sila
ng mga matuwid na kahatulan at mga tunay na kautusan, mga mabuting palatuntunan at mga utos. Yan. Nasa lupa, sa bundok ng Sinai, pero nagsalita mula sa langit. Imposible ba yun? Binabautismohan sa ilog ng Jordan, may tinig na nanggaling sa langit. Na nagsasabi, ito yung sinisinta kong anak. Pagkatapos may bumabang Espiritu Santo. Malinaw na po sa ating kanina, yung Espiritu Santo, sabi ng mga apostol, yun ang Espiritu ng Panginoong Kristo Jesus. At hindi rin po imposible na siya'y nasa tubig, magsalita siya mula sa langit. Bakit? Diyos nga po siya. Makapangyarihan siya. Tinatawag nating Diyos, pinupuri natin, sinasamba natin, sabi natin, talaga namang kahanga-hanga siya. Yun lang. Tao nga, nagagawa yun eh. Opo. Pagkatapos sa Diyos, parang gusto natin imposible. Ventriloquist ang tawag doon. Opo. Yung, halimbawa, para may manika na hawak, nagsasalita, yung manika, alam natin, hindi naman magsasalita, kumikilos ang bibig. Pero nakaririnig tayo ng boses mula doon sa manika. Di ba yun yung ginaya ni Chitay ba yan? Pelikula na panood niya. Talent, nagtao, may mga ganyan ventriloquist. Kung saan, they can throw their voice, na nandito nakatayo. Bawa, hindi naman kumikilos yung bibig ko, and yet, yung boses ko, na ibabato ko, halimbawa, kasi kayo nagsasalita. At tinig ko nanig, pero kayo ang umano'y nagsasalita. Ganun ho. Kaya ng tao yun eh. Diyos pa kaya? Yeah. Even from the heaven, nanggagaling ang tinig, kayang gawin niya ng Diyos na nandito siya sa lupa. Yan. So, sana po, huwag tayong mag-alinlangan kasi hindi pwedeng marami po ang Diyos. Isa lang po talaga ang Diyos. Kasi po, pag maraming Diyos, marami tayong sasambahin. O pag marami tayong sasambahin, labag na po yan sa utos ng Diyos. Ang nakasulat po sa Biblia, isa lang ang dapat sambahin. Isa lang ang dapat paglingkuran. Pag marami kang Diyos, marami kang sasambahin, marami kang paglilingkuran, so marami kang kasalanang magagawa sa Diyos. Kaya hindi pwede na pumayag po tayo sa paliwanag, dahil sa paliwanag na ating nadidinig sa iba, tatanggapin nating maraming Diyos o ang Diyos ay iba-iba. Wag po, isa lang po ang Diyos. Yun ang Diyos mula pa ng una na ating Ama, pumarito sa lupa, nakilalang anak, na siya rin pong Espiritu Santo na pumapatnubay sa atin. Espiritu, kasi hindi natin nakikita. Pero nadarama natin. Yan ang pasimulan niyang kalagayan bago pa siya magkatawan tao. So, Ginoong Wilson, yung talata na binanggit niyo, sapat na para sa argumento, nasa kanila po yun. Pero ang dapat hanapin natin yung dahilan. Hindi para i-justify o i-affirm yung paniniwala na magkakaiba silang Diyos. Yun ang hanapin natin, yung paliwanag mismo sa Biblia, bakit ginawa ito ng nag-iisang Diyos. Mga kaibigan, at kay Agape Joy, hindi magkaiba ang Amang Diyos at si Kristo. They are one and the same. Bakit po ba bawat kumain ng dugo ang mga taga-iglesia? Ano po ba mangyayari? Hindi po ba kasalanan ang pumatay? Totoo ba na merong swerte o malas na araw? May pagpayag ba ang Diyos sa katiwalian ko na nangyayari ngayon sa pamahalaan? Kung ang Diyos ay pag-ibig at po binibigyan ng problema ang mga tao. Napakaraming tanong sa mundo ngayon. Mga tanong tungkol sa buhay, Pamilya pananampalataya, at kaligtasan. at sa bawat tanong, may sagot ang Biblia. Kaya narito ang mas pinahusay at mas pinagandang ang sagot ng Biblia. Sa bawat episode, makakasama natin ang mga lingkod ng Diyos upang sagutin ang mahalagang katanungan batay po sa banal na kasulatan. Abangan ang bagong Ang Sagot ng Biblia. Sa Ang Sagot ng Biblia. Ako po si Merly Katabay Musni na nakatira sa Amanda Village sa Mabalas-Balas, ang Rafael, Bulacan. Ang tanong ko po, totoo po bang apoy at uod ang mababasa sa Mateo 9:45-46?
totoo po bang uod at apoy? Sabihin literal ba? Na uod at apoy? Talaga bang yung gumagalaw na uod yun at yung apoy na nakapapasok? Yung binabanggit doon sa Marcos, Kapitulo 9, versikulo 45 hanggang 46. Hindi po literal yun na uod, kundi yun po ay paglalarawan lamang. Mabuti po na yun ay ating basahin. Nasa talata po mismo sagutin. At kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyong pumasok ang pilay sa buhay kaysa dalawang paa kung mabulid sa impyerno. Dalawang paa kang mabulid sa impyerno, na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Yan. Pagka ginawa nating literal, para ding literal yung sinabi ng Panginoon, putulin mo yung paa mo, putulin mo yung kamay mo, pag makapagpapatisod sa'yo. Baka magtaka tayo. O kaya magulat tayo. Ang dami palang putol dito. May mabulag. Pala, pinili nilang ganon. Pasok tayo dito para makapasok tayo. Bulagin natin isang mata, putulin natin isang mata, paa, para hindi tayo magkasala. Hindi literal. Kundi ang talagang ibig lang sabihin nun, wag nating pairalin. Ngayon, yung karugtong na sinasabi, kasi ang uod doon, di namamatay, ang apoy, ang ibig lang sabihin talaga nun, kung atin pong uunawain base sa mga unang pangyayari at pinagkunang diwa sa panahon ng mga propeta, maintindihan din natin sa Isaiah 66:24. At ang konting correction lang po yung binanggit ni Sister, no? Marcos po yun. Hindi po sa Mateo, matatagpuan yung talata. Isaiah 66:24. At sila'y nagsilabas at magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisisalangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Yan. Napakalinaw Di ba? Diyan ay makikita natin na ang kapangyayarihan ng ganyang mga bagay na ang larawan ay inuuod, na ang uod hindi namamatay. At gaya ng sinusunog na ng apoy, parang yung sinasabi ng iba, nako, sinusunog na kaluluwa niya sa impyerno. Kahit buhay pa. Kasi, dinidescribe niya, kinamumuhihan ka na sa kasamaan mo, di ba? Yun yung sinasabi sa Biblia, kaya hindi po talaga literal. Paglalarawan po yun, na talagang pag ang tao po, napasa ganong kalagayan, dahil na ang kanyang direksyon na talagang patungo na sa impyerno, maliwanag po ang kanyang kalagayan, nakakahiya. Kaya sabi ng Panginoon, buti pa putulin mo na yung kamay mo, yung paa mo, kung talagang yan ang magpapahamak sa'yo. Pero ang talagang ibig lang sabihin nun, disiplinahin natin ang ating sarili. Dahil nakakahiya po, talagang gaya ng wala na tayong kabuluhan pagka po napunta tayo sa ganong kalagayan. So sana naging klaro po yun. Pero ang garantisado po, pag na-impyerno talaga, yun ay dagat-dagatang apoy. Literal. Wala pa ngayon. Pero darating ang panahon, yung parusahang apoy, darating pa lamang. Lamang, yun nga, yung sinasabi namin na Yushel. Yan po yung nababasa natin sa Isaiah 66:24, kababasa lang. Yung kahihiyan, kayamutan, kiniinisan, yung sitwasyon mong ikay nabubuhay sa kasalanan. Parang yun nangyari kay Herodes, di po ba? Si Herodes, dahil nagyabang siya at inangkin niya ang kapurihan ng Panginoon, buhay pa, inuud na. Yun ang sabi, no? Ayan, kaibigan, uud. Siyempre, pasantabi sa mga kumakain. Baka may nagmimerienda ho ngayon. Simbolo ho ng kabulukan ho kasi yan. Di ba? Kahit mayroong nabubulok na gulay, nabubulok na prutas, nagkakaroon ng uod. Di ba? Yung presensya ng uod, hindi sabihin, may presensya ng kabulukan. Yan. Kawalang kabuluhan sa harap ng Diyos. Mawawalang saysay. Yung dapat ay napakahalagang
bagay na nasa atin ang buhay na tinaglay natin at kaloob ng Diyos. Kaya ingatan po natin, tulungan tayo ng Panginoon na masunod ang kanyang ibig para hindi tayo maging gaya ng taong malalagay po sa ang larawan parang inuud at sinisilaban na ng apoy. Opo. Huwag nawang mangyari. Opo. Bakit po ba bawal kumain ng dugo ang mga taga-iglesia? Ano po ba mangyayari? Hindi po ba kasalanan ang pumatay? Totoo ba na merong swerte o malas na araw? May pagpayag ba ang Diyos sa katiwalian ko na nangyayari ngayon sa Kung pamahalaan? ang Diyos ay pag-ibig at po binibigyan ng problema ang mga tao. Napakaraming tanong sa mundo ngayon. Mga tanong tungkol sa buhay, Pamilya pananampalataya, at kaligtasan. at sa bawat tanong, may sagot ang Biblia. Kaya narito ang mas pinahusay at mas pinagandang ang sagot ng Biblia. Sa bawat episode, makakasama natin ang mga lingkod ng Diyos upang sagutin ang mahalagang katanungan batay po sa banal na kasulatan. Abangan ang bagong Ang Sagot ng Biblia. Sa ang sagot ng Biblia. Salamat po. And for our final question for the day, kapatid na Yushen. Ako po si Aisha Jeta, taga Pusurugi, Pangasinan po. Ang tanong ko po, sa aklat po ng Genesis, bakit po nagsisi ang Diyos nang nilikha niya ang tao? Yung pong pagsisisi na nakasulat at mababasa natin sa Genesis, sa Isais, hindi po nangangahulugan yun na gaya ng iniisip ng iba na parang pagsisisi dahil merong kasalanan. Opo. Ito po'y iba. Kaya para maintindihan natin, ano ba ibig sabihin ng pagsisisi doon? Na sa Biblia din po ang kasagutan. So una po nasa aklat ng Bilang 23 at 9, ang Diyos ay hindi nagsisisi. Narito, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin o sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Yan. Hindi nagsisisi ang Diyos na gaya ng iniisip ng tao. Ano yung pagsisisi na sinasabi? Bagaman nakasulat yung letra na nagsisi, tingnan natin ang paliwanag ng Biblia dun sa letra na yon, sa ibang version. Sa ang bagong ang Biblia. Nalungkot ang Panginoon sa kanyang nilalang, na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Yun ang talagang gustong tukuyin. Hindi nagsisi na parang mali ang pagkakagawa niya sa tao. Sana hindi ko na lang ginawa. Parang gano'n. Hindi niya pwedeng pagsisihan yun dahil planado niya yun. Gawa niya yun. Obra niya yun. Mga kaibigan. So, nandun, nakita niya yung kinauwian na ginawa ng tao. Doon, nalungkot po siya. So, maliwanag po yan at inaasahan po natin na yan nagpaunawa sa atin ng lalong dakilang kalooban ng ating Panginoong Diyos para sa atin. So hanggang dito po muna at tayo po ay mag-ukol ng panalangin sa ating Panginoon, ng pasasalamat, panalangin, ukol po sa ating mga kapatid at sa ating mga kaibigan, maging sa inyo po na sumusubaybay sa amin, na hindi man po ninyo napaabot ang inyong mga kahilingan, ay laki po kayo sa aming ipinapanalangin sa Panginoon. Tayo po ay sama-samang dumulog, manalangin sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, Ikaw na kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyo sa paggabay mo sa amin. Salamat po sa ipinaunawa mo sa amin na yung mga aral, lalo na po sa mga nagsipakinig at sumubaybay sa programang ito. Hinihiling namin, gawin mo po itong pagpapala sa kanila. Hindi lamang nila ito maunawaan, kundi tulungan mo po sila na ito ay lagi nilang maalaala at magawa nila sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Amen. Tulungan mo rin ang mga
kapatid namin at mga kaibigan namin na nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon sa kanilang buhay. Minsan po ay mabibigat na suliranin, mga karamdamang halos ay magupo ng kanilang pag-asa. Panginoon, habagan mo po sila. Alam namin, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Kaya mong lunasan ang anumang sitwasyon, ang anumang karamdaman. Ngunit, ito po ay pinakikiusap naming ipadama mo sa kanila. Payagan mo po na maranasan nila ang iyong pagmamahal, ang iyong mga pagkalinga. Masangkapang ka po ng mga tao na gagabay at tutulong sa aming mga kapatid, kahit po sa aming mga kaibigan. Huwag mong bayaang lumayo ang kanilang kalooban sa iyo, kundi sa ganitong paraan, makilala kanilang lubos at sila dumating din ng panahon na makasama po namin sila sa maayos at tapat na pagdilingkod sa iyong pangalan. Amen. Ama naming Diyos, inihiling din namin, nagabayan mo po ang inihalal mo na leader sa iyong bayan. Iingatan mo siya sa kanyang lupang katawan, ang kanyang kalusugan. Lalong ingatan mo ang kanyang katungkulan na yung ipinagkatiwala sa kanya. Patnubayan mo po siyang palagi upang sa ganitong paraan, tulad ng gawaing ito, ay magabayan kami sa lalong ikapagtatagumpay sa ikapupuri ng iyong dakilang pangalan. Amen. Sumasampalataya kami, pinakikinggan mo po ang aming paglapit. Pinagpapala mo kaming lahat, maging ang mga sumubaybay sa amin, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, sa lahat ng kanilang ginagawa. Dinadalangin namin ito at pinasasalamatan sa ngalan mo pong Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa araw na ito. Till our next episode, kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusia. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabantaralang Iglesia ng Diyos ni Cristo Jesus ay kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Lista. Bakit po ba bawal kumain ng dugo ang mga taga-iglesia? Ano po ba mangyayari? Hindi po ba kasalanan ang pumatay? Totoo ba na merong swerte o malas na araw? May pagpayag ba ang Diyos sa katiwalian ko na nangyayari ngayon sa Kung pamahalaan? ang Diyos ay pag-ibig at po binibigyan ng problema ang mga tao. Napakaraming tanong sa mundo ngayon. Mga tanong tungkol sa buhay, Pamilya pananampalataya, at kaligtasan. at sa bawat tanong, may sagot ang Biblia. Kaya narito ang mas pinahusay at mas pinagandang ang sagot ng Biblia. Sa bawat episode, makakasama natin ang mga lingkod ng Diyos upang sagutin ang mahalagang katanungan batay po sa banal na kasulatan. Abangan ang bagong Ang Sagot ng Biblia. Sa ang sagot